Isa pong ulit magandang gabi mga kapatid. Pasensya na po sa medyo delay at nagkaroon na ng technical problem. Muli, happy Sabbath po at samahan niyo po kami sa pag-aaral ng Aklat ng James, particularly sa verse 17 na kadalasan ay nagagamit sa hindi maayos at sabihin nating maling klase ng paggamit para po maipaliwanag ang maraming mga bagay na may patungkol lamang sa pagtatanggol sa paniniwala na meron po tayo. Pero tingnan po natin yung essence, Pastor, ng pinakamaganda ng ano ba talaga ang sinasabi ng talatang ito. Kaya kung hindi po kayo nakarating sa inyong mga simbahan, medyo hindi maganda yung panahon ng lugar po ninyo, mag-tune in po ang bawat isa sa atin upang tayo po tuloy-tuloy na matuto sa mga salita ng ating Panginoon. Sige po, Pastor, bati po muna kayo. Kung inyong lingkod, si Brother Joel Mason, na binabati kayo ng Happy Sabbath po. And natutuwa po kami na makasama kayo ngayon. Thank you very much po kagabi sa mga nag-react kagabi. Meron tayong mga kaibigan na invite ko rin po sila. Lang, naririnig ba yung feedback? Hindi na ba? Ay, hindi naririnig. Sige. Nag-ano kasi ako sa sa page ko. Yan, sandali lang ha. Sandali lang. Sige. So, mabuti magbalik na lang muna tayo sa discuss natin kagabi, na Romans 2:13. Ano ba ang naalala mo na diniscuss natin nung huling nagano tayo sa tungkol sa Romans 2:13? So, Pastor, kung naalala ko doon, nakita natin na dinidiscuss doon ni Paul na may dalawang grupo ng mga tao. At yung dalawang grupo ng mga tao na yun is yung mga Gentiles at yung mga Jewish people or yung mga yung bayan ng Diyos. At pinakita niya doon, Pastor, yung differentiation kung paano nila kinikilala yung pagkakasala. Yung isa may law, yung isa wala. At kung paano yung dalawa na yung, Pastor, pinakikita nila na kahit pinakikita ni Paul na either of two, may law ka or hindi mo alam yung law, makasalanan ka. Doon po ayun yung ipinakikita niya. Kaya ang sabi niya for his conclusion sa chapter 3 ng Romans, sinabi niya na walang mabuti, walang matuwid kahit isa. Kaya ibinigay niya yung pinakamagandang solusyon doon sa sa problema na either ka doon sa dalawa makasalanan ka. At ibinigay niya sa atin yung solusyon, which is yung ating pong gospel, which is ang ating pong Panginoong Hesukristo. Na yung righteousness na yon is nagsisimula hindi sa atin kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Tinatanggap lamang natin yon sa pamamagitan ng pananampalataya at hiwalay yon sa ating pong paggawa or pagsunod sa mga utos. Kaya napaganda pa sa nung ating naging topic kagabi at nawa ay naging malinaw po yun sa mga kapatid natin. Oo nga, tawag dito. Ginagamit kasi yung Romans 2:13 para sabihin, kasi sinasabi ng Romans 2:13, hindi yung nakikinig sa salita ang aariing ganap, kundi yung sumusunod sa salita, yun ang aariing ganap. Kaya inaakala nila, sinasabi ni Paul, na ang pagsunod ay nakaka-justify. Ay hindi naman po, walang justification by obedience. Dapat natin linawin yun po. Ang justification is by faith lamang. Okay. And yun nga, kagaya ng sinabi mo, pinigay ni Paul, kasi yung Romans 2:13, it is part of a very long discussion ni Paul magmula sa Romans 1, Romans 2, Romans 3. At sa unang part ng kanyang discussion, sinasabi niya na yung mga hentil ay nagkasala at diniscuss niya yung mga kasalanan ng ginagawa ng mga hentil. Kaya hahatulan sila ng Diyos. Tapos hindi lang mga hentil ang may kasalanan, pati yung mga Hudyo may kasalanan din. At yung kanyang sinabi na yung sumusunod sa utos, yun ang i-justify is part lang ng kanyang discussion na ito. Part ng argument. Part ng argument niya. Kaya nga ang tanong doon sino ang righteous? Wala. Ang tanong ni Paul, walang righteous kasi yung mga Hudyo nagkasala. Yung mga hentil nagkasala. There is no one righteous. Yun ang conclusion sa Romans 3:10, Yeah. And then yung kasunod na sinabi niya,
dahil walang magiging righteous sa pagitan ng mga gawa sa Romans 3:20. Sa pagitan ng kautusan, dahil ang purpose ng kautusan ay upang i-increase yung ating consciousness of sin. Yes. Yun ang purpose ng law, sinabi niya sa Romans 20. And then sa Romans 3:21, sinabi niya na dahil walang magiging righteous sa pagitan ng law, may dumating na righteousness galing sa Diyos na hiwalay. Walang kinalaman sa kautusan. Yung righteousness po, walang kinalaman sa kautusan. It is all by faith. Yes. Okay, yun ang kinakailangan nating unawain. Kaya para magkaroon po tayo ng righteousness by faith, dapat talagang ihiwalay natin sa law. Ang nakita ko daw, Pastor, yung sinabi mo, ang ganda nun, na kailangan maintindihan natin yung chapter 2, verse 8, 9, and 10 ng Ephesians. Na for us to have a good works, kailangan maintindihan mo natin yung not by works. Kailangan maihiwalay natin yung mga mabubuting gawa na yon sa context ng salvation natin. Kailangan para malaman natin na yung works na ginagawa natin is good. Kailangan hiwalay yon doon sa pag-intindi mo ng salvation. Yes, so kaya nga not by works yun eh. Ang sabihin ng not, nakahiwalay, di ba? Tapos sa Romans 3:21, apart from the law. Yes. Oo. Yung pong maunawaan natin, hiwalay talaga sa kautusan. Kung isasama natin yung kautusan, palaging nakasama, pati sa pagkamit ng righteousness, hindi po natin makakamit yung righteousness. Yes. And yun nga, sinabi rin ni Paul yun sa sa Philippians 3, para makamit ko yung righteousness according to faith, dapat ariin kong basura yung pagsunod sa utos. Siguro, kumbaga, Pastor, iisa lang kasi yung utak na sinasabi ni Paul dyan . Kumbaga, iisa yung gusto niya iparating na yung works mo, yes, nakakagawa ka ng mabuti, pero ihiwalay mo yan dun sa understanding mo about your salvation. At yun dapat, Pastor, yung naituturo natin when we talk about our salvation and righteousness by faith. Kaya sinasabi ko nga, Pastor, useless yung pagtuturo mo ng righteousness by faith kapag ang idinudugtog po parati is fruit of salvation is obedience, fruit of salvation is obedience to the law, wala lang din. Kumbaga, ang naiiwan lang din sa isip ng mga kapatid, gumagawa sila dahil maintenance yung pastor sa sa faith na meron sila para maligtas sila. Nagiging useless yung message and righteousness by faith. Yeah, siguro darating ang minsan i-discuss din natin yung Philippians 3, Mark Paul. Yes, pwede po. Kasi may kaibigan ako, sinabi niya, circumcision yung inaring basura ni Paul hindi naman obedience sa law Sagutin natin yun, Mark Paul. Okay, so ngayon po tutungo tayo sa talagang i-discuss natin ngayong gabi na James chapter 2 na sabi, faith without works is dead. Yun ang sinasabi sa sa James 2. Kaya ginagamit nila to para idiin na ang works ang nagja-justify. Kasi faith without works is dead. Kung may faith ka lang, wala kang works, hindi ka ma-justify. Therefore, ang conclusion nila, may justification sa works. Does work justify? So, yun ang problema na i-discuss natin ngayon, Paul. Nakaka-justify ba ang works? Okay? Mark Paul, kababasa lang natin ng Romans 3:20. Basahin mo nga. Bago natin basahin yung James, basahin mo nga yung Romans 3:20. Sige po, ang sabi ito, Romans 3, verse 20, hindi nagiging matuwid sa harap ng Diyos ang kahit sino dahil sa pagsunod sa law. Kasi ang ginagawa ng law, pinapaalam lang sa atin na nagkakasala tayo. Ang linaw-linaw sa first part, yung pagsunod sa law, yung works, walang aariing ganap dyan. Pero yung mga ginagamit, yung James 2, para yung sinasabi na faith without works is dead, ginagamit nila yung text na yun sa James para ipalabasin na yung works, may justification talaga sa works, may justification talaga sa pagsunod sa utos. Okay, so ito ang nakakalimutan na dyan, Pastor, kapag ginagamit yan ng mga alagad, ng mga apostol, is an argument with the Jewish people, with the Pharisees.
ginagamit nila as argument na kasi ang nasa isip ng mga Jewish tsaka ng mga ng mga lalo na ng mga Pariseo, they can be justified because of their obedience. Kaya once na gamitin ng pastor ng mga alagad, ni Paul, ni James at kahit sino pa nagsulat sa New Testament, ibig sabihin ng pastor ibinibigay nila kung ano yung isip or thinking na meron yung mga Pariseo at mga Jewish. At sa kanila ibibigay yung better na solusyon doon sa pagkamit talaga ng righteousness. Kaya naniniwala ako pastor, ganun din yung magiging drive natin dito kay James. Kasi ganun din yung gusto niyang sabihin sa mga tao dito. At yung lalim ng pag-unawa doon sa pagsunod. Law lang ba yung kailangan sundin? Ano ba yung kailangan nating maintindihan tungkol sa pagsunod na sinasabi ito ni James? Ano yung gawa na sinasabi ni James? Yun yung kailangan natin masagot, pastor. Sige. So, basahin muna natin yung talata, Mark Paul. Pakibasa mo nga sa napakagandang Bible mo. Simula tayo sa James 2 verse 14. Hanggang 26 yung talata natin, pero pahintuin kita kapag may kung maganda. Sige. Sige po, sabi dito, verse 14, chapter 2. Mga kapatid, anong silbi na sabihin ninyo na may faith kayo? Kung hindi nyo naman yun pinakikita sa gawa, maliligtas ba kayo sa ganyang faith? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot o makain. Anong silbi kung sasabihin nyo sa kanya, God bless you. Sana okay ka at makakain ka ng maayos. Pero hindi nyo naman siya binibigyan ng kanilang kailangan. Ganon din sa faith, patay yun kung walang kasamang gawa. Okay, yun ang talaga ginagamit nila, yung verse 2:17 no? Pero Mark Paul, hiwalay sa naunang argument, hiwalay sa mga susunod na argument. Kumbaga, binubunot nila, eto lang yung text, James 2:17, faith without works is dead. Yes. Walang context. Yun ang sisitapin natin, Mark Paul, iunawain ngayon, yung context ng faith without works is dead. Basahin mo nga, Mark Paul, yung susunod pa, verse 18 patuloy. Sabi po dito, pero may magsasabing meron kang faith, meron naman akong action. Ang sagot ko dyan, ipakita mo sa akin paanong may faith ang isang tao, pero wala namang action. At ipapakita ko naman sa yung faith ko gamit ang mga action ko. Naniniwala ka sa iisang Diyos, di ba? Okay yan, pati mga demonyo naniniwala rin at nanginginig pa sila sa takot. Wala kang utak. Hindi gusto mo bang patunayan ko sa iyo na walang silbi ang faith na walang gawa? Paano ba naging matuwid sa harap ng Diyos ang ancestor natin si Abraham? Di ba dahil sa ginawa niya nung inoffer niya ang anak niyang si Isaac sa altar? Ngayon nakikita ninyo na magkasamang kumikilos ang faith at ang gawa. Yes, diyan muna tayo, Mark Paul. Diyan muna tayo. Yung unang gusto ko i-discuss, Mark Paul, magkasamang kumikilos yung faith saka yun ang gawa. Yes. Yun ang sinasabi ni James Ano gamit ng faith mo kung walang kasamang gawa? Yung term na dito, Mark Paul, kasamang gumagawa, sa Greek na original yan ay synergy. At alam po ninyo ibig sabihin na synergy, yung word na sin ay prefix yun sa Greek, S-Y-N. Ang ibig pong sabihin ng sin ay kasama. Tapos yung energy ay energeio. Energeio naman sa Greek. Doon naman nanggaling yung salitang energy o power. So, ibig sabihin ng synergy, pinagsasama yung power ng faith at saka ng works. Yung po kinakailangan mangyari sa atin, mag-synergy, magkasama yung faith at saka yung works natin. Sabi dito ni James, hindi po pwedeng faith lang, belief lang. Kasi kailangan may kasamang gawa. Yun talaga ang punto dyan, synergy ang faith at ang gawa. Pero Mark Paul, kapag nagsisynergy yung dalawa, magkapantay ba yun? Halimbawa, yung boss mo, sinabi sa'yo, Mark Paul, may trabaho ako dito pero hindi ko kaya mag-isa to. Samahan mo nga ako, mag-work together tayo dito. Nagiging kapantay ka ba ng boss mo? Hindi, Pastor. Hindi, So, ganun din po. Yung synergy dito, yung faith
at saka yung gawa, hindi nagiging magkapantay. Yes. Maski nagwo-work together sila, hindi sila nagiging magkapantay. Yes. Kumbaga, anong mas mahalaga? Faith o gawa? Tanungin kita, Mark Paul, ha? Anong mas mahalaga? Faith o gawa? Ang mas mahalaga, Pastor, yung faith. Kasi ngayon yung hands natin sa pagtanggap ng righteousness or ng salvation na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ng libre. Ano? At makikita natin yung, Pastor, pagpatuloy pa natin yung binasa at pinag-aralan, meron na namang bibigay sa atin si James na isang idea na kung paano yung mga gawa natin na po pwedeng i-judge ng Diyos is may better pa siyang ini-offer na kapag ginudge ka according to that, siguradong maliligtas ka. Kaya makikita natin yun, Pastor, mamaya-maya lang habang pinag-aaralan natin. No? Kung paano... Nahihiwag ako sa sinasabi mo, paano ka sa work tapos maliligtas ka? Hindi, I mean, meron siyang binibigay na dalawang option. Doon ka ba i-judge siya pag gawa mo or may another pa siyang binigay na isa na pag ginudge ka doon, siguradong maliligtas ka. So, makikita natin yan dito, Pastor, habang pinag-aaralan natin. Okay. May isa pa akong gustong i-quote na text, Mark Paul. Yung isa pang text na gumagamit sa salita synergy ay nasa Mark 16:20. Basahin mo nga. Pasensya ka na. Nasa iyo magandang Bible eh. Sige lang po. Mark 16:20. Ginagamit din dyan yung salitang synergy. Tingnan mo. Sabi po dito, pumunta ang mga disciples sa lahat ng lugar para i-preach ang magandang balita. Tinulungan sila ng Panginoon dahil sa mga himala na nagagawa nila, napatunayan nilang totoo ang pinipreach nila. Okay, so yung salitang tinulungan, yan yung work together, yan yung synergy sa Greek. So yung Panginoon, tumulong sa kanila, gumagawa yung mga disciple, pero tumulong sa kanila yung Panginoon, nag-synergy sila, nag-work together sila. Tanong ko ulit, magkapantay ba yung Panginoon at yung mga alagad? Siyempre hindi. Mas pataas pa rin yung posisyon ng Panginoon kaysa mga alagad. Pero sa kabutihan niya, pinili niya yung mga alagad na mag-work together sa kanya, kasama niya. Hindi naman pwedeng magmalaki yung mga alagad. Uy, gumagawa kami kasama ng Panginoon, kapantay na namin ng Panginoon. Hindi naman po pwede, ano? So, ganun din po sa faith at saka sa works. Kapag nag-work together sila, hindi ibig sabihin na magkapantay sila, mga kapatid. Mas mahalaga pa rin yung faith kesa sa works. Hindi rin po pwede na mag-focus tayo sa works. Yun ang problema. Alam mo mga kapatid, alam mo Mark Paul, yung problema ng mga gumagamit nito para idiin yung works, yung focus nila nasa works eh. Yes. Ang nangyari pa niyan, Pastor, ang punto nila or ang pinaka tutok nila doon sa talata is yung works na. Tapos sabi nila, hindi pala po pwedeng yung faith lang. Ang nangyayari, Pastor, yung faith na nagiging lang. Oo nga. Mahinang klase. Oo, nagiging lang. Kundi kailangan mo ng works. Tapos yung para nangyayari, Pastor, yung faith kapag wala yung works, mahina na yung faith. So hindi po sila ganon. They work together nga. Malakas yung faith. Dahil malakas yung faith, pwedeng mag-synergize sa'yo yung works na meron, kakakibat yung faith na yun. Ang maganda example dyan, Pastor, makikita natin is yung nasa yung mga issues sa tithing nung panahon ni Jesus. Kasi nagbibigay kayo ng 10% ng kahit ng cumin ninyo, kahit ng mga harina ninyo. Pero hindi nyo nakikita yung pinakamas mabuti nyong gawin. Kundi yung mercy, yung maging just kayo sa mga tao. Dapat yung gawin yung pagta-tithes, pero dapat mas maintindihan ninyo yung may compassion dapat kayo sa mga tao. Ako baga kasi, Pastor, dito yung works na sinasabi ni James is hindi yung 10 commandments lang. Na tinututukan ng mga Pariseo at tinututukan ng mga Jewish nation. Kaya ako, Pastor, naniniwala ko si James ang pinagsasabihan niya dito or ang church na kanya pong pinapayuhan is yung early church na kung saan nandoon sa Jerusalem na andun pa rin yung mga Jewish people, andun pa rin yung mga Pharisees na marahil sila yung mga libo-libong na convert
into Christian, na kung saan naanuhan pa rin sila dun sa practice na meron yung mga Jewish at yung mga Pariseo. Kaya kung babasahin pastor natin yung medyo taas, binabanggit pa rin niya diyan yung yung law na meron yung mga Jewish people, yung mga Pariseo, yung pag nagkasala, halimbawa, sinusunod mo nga yung hindi ka nga nangangalunya pero pumapatay ka naman. Ganun din 'yon, sabi ni David. Kasi yun yung naiintindihan ng works ng mga ng mga Pariseo at saka ng mga Jewish. Pero yung lalim ng works na ipinapaliwanag niya dito is hindi yun, pastor, hindi lang yung law na meron yung mga Jewish people, kundi nauuwi siya into compassion. Kaya nga yung banggit pastor sa 14, di ba? O pwede mo bang sabihin sa kapatid na nagugutom mas walang damit, God bless sa'yo. Sana makakain ka ng mabuti. Sana okay ka lang. O pwede mo bang sabihin yun, hindi yun yung kailangan niya. Ang kailangan niya is yung physical health. Health na pwede mong i-offer sa kanya. In-depth understanding, pastor, about the good works. So kumbaga, yung mga salita mo, Marco, parang tumupunta na sa kasi pwede natin i-discuss to Ano ang faith? Ano ang works? So parang yung mga sinasabi mo, parang pumupunta doon sa ano yung mga works, na tinutukoy ni James. So sige, doon muna tayo. Ano yung mga works na tinutukoy ni James? Kapag sinabi niyang faith without works is dead, ano nasa isip ni James doon sa salitang works? At kagaya ng sabi mo, ang kausap niya dito yung church, at marahil yung church sa Jerusalem. Anong mga works ng church sa Jerusalem ang ini-expect ni ni James? Kinakailangan basahin natin yung context po. At dito, Mark Paul, makikita natin yung mga works dyan ay unang-una sa verse 12. Pakibasa mo nga yung James chapter 1 verse 12. Ano sabi po dito? I-bless ng Panginoon yung mga hindi sumusuko sa time ng pagsubok, kasi pag nalampasan nyo yun, tatanggap siya ng reward, yung buhay na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. So yan yung unang work na nasa isip ni James. Dapat hindi kayo susuko sa pagsubok. Yan yung unang work. Hindi kayo susuko sa pagsubok, maging matibay kayo. Number 2, James 1:22. Ano yung nakalagay naman sa James 1:22? Sabi niya, gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinakikinggan nyo lang yon, niloloko nyo lang ang sarili ninyo. Okay, so kumbaga yung sa salita yon, hindi lang sila mga tagapakinig ng salita, kundi ginagawa nila yung salita. Yun ang ine-expect ni James na works, Nagbabasa sila ng Bible tapos ginagawa nila. James 1:26, ito matindi ito, Marco. Sabi dito, pastor, kung iniisip ng isang tao na religious siya, pero hindi naman niya kinokontrol ang dila niya, niloloko niya lang ang kanyang sarili at walang silbi ang relihiyon niya. Okay. Hindi So, ibig sabihin, yung kasama yung works, napipigilan niya yung salita niya. Di ba? Kasama yon. James 1:27. Sabi po, ang religion na totoo at walang kapintasan sa harap ng Diyos Ama ay yung tumutulong sa mga ulila at byuda sa kanilang paghihirap at yung pag-iingat sa sarili para hindi mahawa sa kasamaan ang mundo. So, dapat daw tumutulong sa mga byuda at saka sa mga ulila. Yun yung kasama sa works yun. James 1:27 pa. Ano pa yung dulo? Yun na, pastor. Tumutulong sa paghihirap at yung pag-iingat sa sarili para hindi mahawa sa kasamaan ng mundo. Yes, yung hindi ka dapat nahahawa sa sanlibutan. Okay? Sa Bible ko kasi yung keep from the pollution of the world yun ang nakalagay sa So, marunong sanlibutan, dapat hindi ka nahahawa. At huling-huli, nasa James 2 na tayo, verse 1. Sa iba mga kapatid, since may faith kayo sa Panginoon nating si Jesus, ang Panginoon ng kaluwalhatian, huwag kayong maging unfair sa pagtrato nyo sa mga tao. Okay, hindi raw dapat unfair sa pagtrato. In other words, dapat walang favoritism. So yan yung mga works dyan. Yan ang context ng salitang works. Yes. Nasaan dyan yung obedience sa Ten Commandments? Yun nga, pastor. Kaya kung tinignan natin, pastor, yung binabanggit ito ni James, na pag sinabi niya na yung faith ninyo kapag walang works is patay, at andun yung konteksto ng 10 utos. Ang babanggitin siguro nila, pastor, yun nandito din sa chapter 2.
na kung saan ang binabanggit ay yung nag-iingat ito yung ito basahin ko na lang sa verse 9, chapter 2 verse 9. Pero kung tinitingnan niyo yung mga tao na itsura nila na nagkakasala kayo at sinasabi sa law na dapat kayong parusahan, pag nilabag ninyo ang isang utos kahit na sinunod niyo ang iba pa, guilty na kayo sa paglabag ng lahat ng ito. Yung nagsabing huwag kang mga liwa, sinabi din niyang huwag kang papatay kahit hindi ka nangaliwa pero pumapatay ka naman, lumalabag ka pa rin sa batas. Siguro pastor yan yung gusto nilang iparating na about sa 10 commandments to. So hindi po mga kapatid inihihiwalay nga niya yung understanding ng mga tao na yun yung naiintindihan ng mga Hudyo, naiintindihan ng mga Pariseo. Kumbaga pastor, isa yung sa mga isinama niya para mag-get siya ng mga Hudyo nung panahon ng mga kausap niya. O melo kayo kasi yun yung naiintindihan ninyo. Hindi naman kayo compassionate. Yung sinasabi niyo law, hindi ka nga nangangaliwa, pero pumapatay ka naman. Kasi pastor, kung titignan natin, yung pagpatay, andun yung pagkakaroon ng compassion eh. Syempre, pag iniibig mo yung kapwa mo, hindi mo siya iisipang patayin. Kasi ang masama kasi diyan pastor, ang mga Pariseo kasi may leveling sila ng sin. May leveling silang sin. Meron silang mababang sin, tapos meron silang mas higit pa na mga sin. Kaya na pag gina-acquire nila yun, yun yung talagang masama para sa kanila. Kaya ang titingnan natin dito, pastor, is hindi nga yun yung mga law na binabanggit hindi yun yung mga works na binabanggit or nasa isip ni James nung sinabi niya yung ang faith na walang works ay patay. Kung hindi, ginagamit niya yon dahil nga kausap niya is Pariseo, mga Hudyo, para maunawaan nila yung gusto niyang idiin na maging compassionate kayo, maging loving Christian kayo. At nasabi pa nga dyan, pastor, maging merciful kayo. Yes. Mamaya, tingnan natin kung ano yung context ng mercy, bakit kailangan nila maging merciful. Yung sinasabi na kumbaga, anong gamit ng faith mo kapag yung kapatid mo nangangailangan? Tapos wala ka namang gagawin, di mo naman bibigyan, pero sabihin mong God be with you. Anong gamit ng God be with you mo? Di ba? So yun yung word na niya, mercy. Thank you very much. May naalala tuloy ako dyan, pastor na kapatid, kasi yung simbahan namin dati, talagang nanghihingi ng tulong para sa church building. At yung kapatid na to talagang effort ng simbahan para siya maimbitihan at makita niya yung kalagayan ng simbahan at makahingi nga kami ng tulong. Hindi ko na babanggitin kung sino siya ha. At hindi ko na rin babanggitin kung ano yung simbahan namin na to. Doon sa pag-attend niya doon, expect ng mga kapatid, talagang pinaghandaan. Sipin mo, hindi namang vegetarian yung mga tao doon, pero pinaghandaan ng lahat para lang makakain ng pang-vegetarian. At talagang effort, pastor, yung baso, bamboo, alam mo yung yung bamboo na Tapos nagpiga pa kami ng mga lemongrass na may pinya at kung ano-ano pa. Tapos gumawa kami ng noodles gamit yung singkamas yata yun, yung parang pinakaginawang pasta. Tapos yung peanut sauce. Basta grabe yung effort, pastor, ng mga kapatid para lang magkaroon kami ng isang tao na yon, sa darating na yon. Kaya nga, hingi kami ng tulong para sa church building. Grabe yung effort na yon. And then pagdating niya doon, okay naman. And then nung nag-usap-usap na after lunch, biglang ang banggit niya kapag nung sinabi namin na na baka pwede mo kayong tulungan. Kasi mayaman tong tao na to, pastor. At kaya lang siya. Maraming property, basta mayaman siya. Parang kilala ko yan, mayaman na vegetarian. Sabagay, maraming advocates na mayaman vegetarian. No? Pero maraming sasakyan. Basta basta maraming sasakyan. Ano sinabi niya? Ang sabi niya, pastor, sa CLC kayo lumapit kasi nagbibigay na ako doon ng tithes. Hindi naman sa nanguhusga, pastor, hindi naman sa Kumbaga, pastor, yung mga kapatid nun talagang nalungkot ng todo. Tama naman. Kasi kumbaga sa talagang yung effort bukod sa pagod is yung financial nga na inilaan ng church para dun sa event na yon ay talagang full force. Para nag-i-expect kami na matutulungan kami. Which is yung sinagot sa amin na ganun, hindi nga rin basta na-address kasi ng CLC yung mga ganung klase ng bagay. Lalo na kapag urban, ewan ko lang ha.
Sa mga kapatid na nakakalapit agad sa CLC pag sinabing church building project sa urban, sobrang hirap. Ano, yun lang sa pagkakaalam ko, sobrang hirap dahil nga sobrang mamahal doon ng lupa. Ang madalas nilang nabibigyan ng priorities yung mga nasa rural. Kasi makakabili ka ng 30 mil na lupa, 40 mil na lupa, makakabili na. Pero sa Metro Manila, lalo na yung amin, malapit lang sa mga establishment na, na kailangan ng tao, medyo mahal. Ano, kaya hindi kami napaprioritize. Talaga nalungkot yung mga kapatiran, Pastor. Dun sa sagot niya na yun na doon na lang kayo lumapit sa CLC kasi nagbibigay na ako doon. Kaya ang dumating sa isip ng mga kapatid is yung mercy parang nasaan, ano, parang yung compassion nasaan. Yes, oo, totoo naman nagbibigay ka dun sa church or sa CLC as organization, pero hindi yun yung tulong na kailangan namin for this time. Parang ganun po yung dating. Ay kaya lang, Mark Paul, nakaligtaan naman nila na may problema rin silang ginawa. Kasi nagpakita sila ng favoritism. Ang tingin nila, yung mayaman, sobrang iginalang nila. Lahat ng effort, ginawa nila para sa isang mayaman lang. Totoo yan, Pastor. Naalala ko rin tuloy yun. Same church, ano. May mga bisita kami yun. Doktor, attorney. Kahit maaga ka sa simbahan, tapos umupo ka sa harapan, pag dumating yung mga attorney na yun, mga alas 10, alas 11 ng tanghali, paaalisin ka dun sa harapan, pauupuin yung mga attorney at mga doktor, tatapatan ng electric pan. Ikaw na bahala maghanap ng pwesto mo dahil dun. Siguro, pag napanood nila ito, makikilala nila kung anong simbahan yun. Pero kung buhay si James ngayon, pupunahin niya rin yung kasi yes. Yun nga, Pastor. Ang nakakalungkot niyan, kapag pinuna mo yung mga ganong bagay, masama ka sa paningin ng mga tao. Okay, so ang malinaw sa discussion natin ngayon, Mark Paul, yung works na dinidiscuss dito ay yung acts of mercy sa loob ng church. Ano, at hindi na sa loob, pati yung personal, yung maging matibay ka sa pagsubok, tumulong ka sa mga ulila, sa mga balo, yung mga ganun, ano, mga ganun, hindi po pagsunod sa utos ang mga works na dinidiscuss dito sa James. Binuulit ko, hindi po pagsunod sa utos ang mga works na dinidiscuss dito sa James. Kundi yung lalim pa, Pastor. Mas malalim pa. Yung Christian works. Ano? Kumbaga, paano ba si Jesus nabuhay dito? Wala siyang pinipili. Ano? Wala siyang pinipili ng tutulungan. Hindi niya pinipili kung sino yung gusto niyang pagalingin. Kung hindi, Pastor, pinakikita niya yung compassion, ano, sa mga tao. Hindi niya lang sinusunod kung ano yung merong Jewish culture that time dahil Hudyo siya. Kung hindi, pinakikita niya yung lalim ng pagsunod. Kasi kung titignan natin, Pastor, yung background ng mga Pariseo, di ba? Masunurin sila sa 10 utos, pero wala silang compassion sa mga kapatid sa paligid. Ano? At papanghusga sila, judgmental sila. Ganyan ang practice nila, pero sumusunod yun sa 10 utos. Kaya ganun kababaw, Pastor, yung isip at utak ng mga Ten Commandment pointer. Kumbaga, kung andun lang yung punto nila sa 10 utos, napakabababaw nila mag-isip. Kaya binibigyan dito ni James ng lalim yung mga good works na gusto niya maipakita ng isang Kristiyano nung panahon niya. At sa panahon din natin ngayon, ganun din po yung gusto nating iparating sa mga kapatid. Okay. So yun na yung works. Ano? I-discuss naman natin ngayon, Mark Paul. Ano naman yung salitang faith sa isip ni James? Okay? So, malinaw naman yung salitang faith sa isip ni James, yung faith na walang gawa. Yes. In other words, Mark Paul, kay James, yung faith para kay James dito medyo negative. Kasi maraming naniniwala lang, pero walang gawa. So, ibig sabihin, sa isip lang yun, ano? Yung faith sa isip lang. And meron pa nga akong na-discover na text dito, Mark Paul. Baka, ina-identify kung anong klaseng faith ito. At medyo nakakagulat din ito. Anong verse ba yun? Sandali lang ha. Yung salitang, pati yung mga diablo ay nananampalataya din. Nandito yung sa James 2 eh. Aba, nabasa ko na po yung kanina eh. Eto, verse 19. Sabi dito, naniniwala ka sa isang Diyos, di ba? Okay yan, pati ang mga demonyo naniniwala rin at nanginginig sila sa takot. Okay, ang tanong, Mark Paul, anong klaseng faith yung salita na iisa ang Diyos? Kasi yun daw, naniniwala yung mga demonyo na iisa ang Diyos.
Anong klaseng faith yan? Yan ba ay faith na nakabatay sa relasyon sa Diyos o faith na nakabatay sa paniniwala sa doctrine? Yan yung pastor, yung makikita natin dyan talagang binibigyan ng diin ni James kung paano yung distinction na naniniwala ka lang dun sa doctrine at dun sa practice, kung ano yung pinapractice mo, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano? Kaya ako titingnan niya, pastor, kahit yung mga demonyo naniniwala sila, pero naniniwala na lang sila, doktrina lang yun. Aral lang yun, naniniwala sila. Pero yung relasyon dun sa Diyos, yun yung nawala sa kanila. Yes. So, kaya ibig sabihin pala, pastor, posible pala yun. Naniniwala ka sa isang Diyos. Sabi natin, Trinitarian ka, kahit anong Tarian pa yan. Pero wala ka namang relasyon sa Diyos. Pinaglalaban mo yung paniniwala mong yan, pero wala ka namang relasyon sa Diyos. So, posible pala yun. Kaya napakadelikado, Mark Paul, ng pananampalatayang nakabatay lang sa doktrina eh. Yes. Yung tingin mo, ang pananampalataya ko, naniniwala ko sa tamang doktrina, itong katotohanan. Pero kapag doon lang nakabatay yung faith mo, faith ng demonyo yan, Mark Paul. Kung pwedeng mangyari na naniniwala ka sa tamang doctrine, pero ang pagtrato mo sa mga hindi mo kagaya, sa hindi naniniwala sa pinaniniwala mo, napakasama. Yung minumura mo sila. Kung ano-anong sinasabi mo tungkol sa kanila, talaga sa demonyo yan, Mark Paul. Kasi yung pananampalatayang hindi sa demonyo, yung nakabatay sa relasyon kay Kristo. Yung pananampalatayang nakabatay lang sa doktrina, that is, pwedeng maging demonic faith. Yun ang gusto kong i-din, Mark Paul, dito. Yun ang na-discover ko dito. Matinding yan, pastor, magandang truth yung sinabi mo na yan. Kaya paalaala sa mga kapatid, na ang batayan ng kanilang pananampalataya is yung doktrina lang. Sana maging natin yan, maging maging pamantayan natin yung sinasabi dito ni Paul, na yung pananampalataya ng mga demonyo is naniniwala silang may Diyos, naniniwala sila sa iisang Diyos. Pero ano ba yung klase ng paniniwala na yun? Kumbaga, pastor, kahit kabisado mo yung 28 fundamental beliefs, paniniwala mo yun ng buo, paglalaban mo ng patayan yun, wala yung kwenta kung yung relasyon mo naman sa Diyos, wala, hindi maayos. Hindi mo yung relasyon mo kay Jesus is hindi mo nararanasan. Kaya nga, pastor, lagi kong hamon sa mga kapatid magpulong tayo ng isang ikot. Pagkwento ka sa akin kung ano yung karanasan mo kay Jesus kanina. Yes, Kapag wala kang may kwento, ano yung relasyon natin sa ating Panginoon? Kumbaga, pastor, naniniwala kasi time by time, minute by minute, kaya nating maipag-usap sa ating pong Panginoon. Naalala ko tuloy, pastor, yung napanood kong isang clip lang sa Facebook May tinatanong siya. Sabi niya, anong sasabihin mo kay Jesus kung mabibigyan ka ng 5 minuto na para makausap mo siya? Alam mo, pastor, sagot nung sabi niya, hindi lang 5 minuto yung lagi kong kinukonsume kasama si Jesus Ibig sabihin, pastor, hindi mo na kailangan pang mag-alat ng time, 5 minutes, 10 minutes, para may gusto kong sabihin kay Jesus, sabihin mo. Kung hindi, every time, kung pwede kang magbigay ng oras sa Kanya. Ang ganda ng sagot na yung pastor. Ewan kung naintindihan nyo ng mga nanonood, na ang sabi niya doon, hindi ko kailangan ng 5 minuto. Kasi every time nakakinakausap ko naman si Jesus So, ganun po yung relasyon na meron tayo sa ating Panginoon dapat. At itong text na to, Mark, komentaryo din to sa mga nagtuturo na puro doktrina. Kasi ang pinopromote nilang faith, hindi yung relationship kay Kristo Ang pinopromote nilang faith, yung paniniwala sa doktrina. Yung kinakailangan tama yung doktrina nila. Susundin. Ang pinopromote nilang faith ay yung faith ng demonyo. Kaya medyo delikado yung ginagawa nila. Kaya nga, pastor, naniniwala talaga ako dyan. Yung doctrine about the Godhead, di ako naniniwala na magiging batayan mo yun para maligtas ka Yes, oo. Kahit kahit hindi ka Trinitarian, Binitarian ka, or kahit anong Tarian pa nga yan, pastor, basta naniniwala ka sa Diyos Ama at kay Kristo, talagang bibigyan ka ng pagbubukas ng kamay ng Panginoon para magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kaya sabi ni John, pastor,
paano din salvation na makilala mo ang tunay na Diyos at ang kanyang anak. Makilala, ibig sabihin pastor, continuous 'yun. Hindi yung iisang one time na pagkilala, kundi continuous na pagkilala sa ating Panginoon, which is yung everyday fellowship natin with Him. So kumbaga, Mark Paul, mas mahalaga talaga yung relasyon, personal relationship with Christ, kaysa sa alam mo yung tamang doktrina. Yes. Kung papipiliin ka, anong mas gusto mo? Hindi mo alam lahat ng tamang doktrina pero may relasyon ka kay Kristo? Or B, alam mo lahat ng tamang doktrina pero wala kang relasyon kay Kristo? No doubt, siyempre pipiliin mo yung A. Kahit hindi mo alam lahat ng tamang doktrina, basta may relasyon ka kay Kristo, you are assured of salvation. Yes. So wag po tayong mag-concentrate sa pagiging tama ng doktrina natin. Mag-concentrate tayo sa pagkakaroon ng relasyon, personal relationship with Kristo. Alam po ninyo yung Diyos natin, He is a present God. Si Jesus Christ kasama natin ngayon. So dapat kinikilala natin yung presence niya. Halimbawa, ganito Mark Paul, nagbo-broadcast tayo, imaginein mo, katabi mo si Ella, para sa mga tagapakinig po natin, si Ella ay girlfriend ni Mark Paul, Kunyari, katabi mo si Ella ngayon, pero nag-uusap tayo, hindi mo pinapansin si Ella. Hindi mo sinasama sa conversation. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ni Ella para sa'yo, para sa ginagawa mo? Magtatampo yung pastor. Kung minsan, ganun din ang pagtrato natin kay Kristo. Parang baliwala siya sa mga usapan natin, pero all the time, katabi natin siya. Dapat kikilalanin natin yung presence ni Kristo sa buhay natin bawat sandali. May isa pa akong ilustrasyon dyan, pastor Ikaw naman, pastor, halimbawa, nandyan yung misis mo, si madam. Andyan siya katabi mo, pero binabanggit mo lang yung pangalan niya. Pero hindi mo siya ipinakikilala kung paano siya paano siya kabait sa iyo, paano kanya pinagsisilbihan bilang asawa. Binabanggit mo lang kung ano siya, kung sino siya. Kumbaga nababanggit mo lang yung pangalan niya. Pero yung relasyon mo sa kanya is hindi mo nababanggit. Ano kaya magiging reaction din niya? Ganoon din pastor, malamang magtampo. Ano ba yan? Kung nababanggit ko yung pangalan ko pero yung mga magagandang mga mga ginagawa ko hindi mo naman napapansin. Hindi mo yung personal mo ba na relasyon sa kanya is hindi mo nababanggit. Magiging yung pastor. Kasi kadalasan pastor, ganun yung nangyayari. Kapag halimbawa may debate kayo, Trinity, patutunayan mo si Jesus is Diyos. Nababanggit mo lang yung pangalan ni Jesus. Pero kung gaano siya kabuti, kung ano yung meron sa kanya, at kung ano siya sa'yo, bilang presente mong Panginoon sa buhay mo, is hindi mo na ipakikilala, baliwala lang yung pastor. Kumbaga parang chinichismis mo lang sa ibang tao. Ang naalala ko, Mark Paul, si Jesus at si Martha. Oo po. Sabi ni Martha, I believe na si Lazarus in the last days mabubuhay siya ulit. Nalungkot si Jesus. Sabi, hindi ka naniniwala na I am the resurrection and the life? Ngayon, kaya ko siyang buhayin. Hindi na, kumbaga, si Martha alam yung tamang doktrina, pero hindi niya na-recognize. Kasi Kristo, nakasama niya ngayon, may kapangyarihan para buhayin si Lazarus. Yes. So, nakakonsentrate si Martha sa tamang doktrina at hindi sa presence ni Kristo. Sa kakayanan ni Kristo gawin sa buhay niya at that moment. Yes. Kaya, mga kapatid, kung gagawa tayo ng evangelism, gagawa tayo ng mga effort para po sa pangaral, tigil-tigilan natin yung pagpapakala ng mga doktrina natin. Kasi hindi yan yung makakapagpaligtas sa mga tao. Yes po. Kung hindi yung relasyon ang ipakilala natin. Kumbaga, pastor, testimony testimonial evangelism, maganda yun o kaya gamitin natin, pastor, nga kung paano si Jesus dito sa lupa nung dito siya, gamit yung mga tawag dito, mga parables na meron dun sa panahon ni Jesus na ginagamit, na binigay ng ating mga alagad. Paano yung kwento nung paano si Jesus talaga dito sa sanlibutan. Ang nangyayari, pastor, kasi ngayon, evangelism, tapos papakialam mo lang yung 28 fundamental beliefs. And then, sa dulo, tatanungin mo, tatanggapin mo ba si Kristo bilang personal tagapagligtas? Hindi mo nga ipinakilala
Sino yung Jesus na pinatatanggap mo eh. Kumbaga pastor, para kang ano ba yung tawag sa mga Muslim pastor? Yung sa pilitang pag-aasawa? Oo. Arranged marriage. Parang ganun yung ginawa nyo mga kapatid sa mga mga pinabibinyagan nyo. Arranged marriage. Hindi nyo naman pinakilala talaga, hindi nyo binigyan ng relasyon yung tao dun sa mga kay Jesus. Tapos tatanong nyo sa dulo, tatanggapin mo ba si Jesus bilang personal mong tagapagligtas? Pinakilala mo lang yung mga doktrina mo eh. Pinakilala mo lang kung ano yung mga turo ng simbahan. Tapos ang nangyayari, para tayong fraternity. Kapag hindi mo tinanggap yung mga yan, hindi ka ilulubog, or kapag nakalabag ka sa mga yan, parang hindi ka tumanggap talaga sa Panginoon. Yun yung nakakalungkot, pastor. Parang nagiging lang tayo. Naikinig ako sa evangelism na nangyayari ngayon. Ganun at ganun pa rin. Makilalang pastor pa yung mga nandun, mga direktor at mga Pero ano yung laman ng mensahe? Ganun din. Puro laman din, puro doktrina. Kaya ang nangyayari, pastor, nagkakaroon tayo ng mga tawag dito, mga kapatid na nagiging stagnant sa faith nila. Kasi andun lang sila sa paghawak sa doktrina. Yung faith na nakabase sa doctrine, nakaka-stagnant talaga ng faith yan. Yes. Kaya nasabi ko, demonic faith yan eh. Pero so maganda yung sinabi mo, Mark, na ang purpose ng evangelism, hindi para paniwalain siya sa 28 fundamental beliefs. Hindi para kumbinsin siya na tama yung beliefs ng church. Hindi. Yes. Ang purpose ng evangelism ay ipakilala si Kristo. Bakit? Kasi ang problema ng tao, spiritually dead siya. Yun ang sinasabi ng Ephesians 2 verse 1. We are dead because of our sin. In our sin. Yun ang problema ng tao, patay siya. So, anong mabubuhay ba yan sa pagitan ng 28 fundamental beliefs? Yung taong patay? Hindi. Ang makakabuhay dyan, si Kristo. So, ang purpose ng nag-i-evangelize, dadalhin siya kay Kristo. Yes. Lalapitin siya kay Kristo. Ngayon, nasa tao na yun. Kasi hindi naman automatic pag pinalapit mo kay Kristo, magkakaroon na yan, kumbaga, mabubuhay na kagad yan. Hindi ganun eh. Kasi dapat may faith siya eh. Nasa kanya kung magkakaroon siya ng faith kay Kristo na pinakilala mo o hindi. Yun ang ng evangelism po. Ipakilala, ilapit siya kay Kristo, ipakilala na mabuti si Kristo para magkaroon siya ng paniniwala at tiwala kay Kristo. Para yung kamatayan niya, bubuhayin siya ni Kristo kasi si Kristo lang makakabuhay sa kanya. Naalala ko tuloy yung isang narinig ko yung evangelism eh. Mahal ka ni Kristo kaya wag ka kakain ng baboy. Mahal ka ni Kristo kaya wag ka mag-aalak. Ganun yung laman ng mensahe. Oo, totoo, mahal tayo ni Kristo at ayaw niya ipagawa sa atin yung mga hindi magandang bagay na yun. Pero yung ba talaga yung mensahe na kailangan ng mga tao para sa ikaliligtas nila? Inauuwi lang din yung pastor by works eh. Kasi ano yung sinabi mo sa kanila? Yung lahat ng kailangan nilang sundin. Pinakikilala mo lang kung ano yung membership nila dito sa church, hindi yung relasyon kay Jesus. Kaya mga kapatid, sana mabigyan natin yun ng pansin at maunawaan natin mabuti. Pag natin pagmatigasin yung puso natin, pasensya na kung medyo madiin yung aking pagkakasabi. Pero yun yung dapat kasi natin maintindihan. Yung evangelism natin is hindi para ipakilala kung ano yung pinaniniwalaan ng ating organisasyon o ng simbahan na kinabibilangan natin. Kung hindi, para ipakilala si Kristo na daan ng kaligtasan at magpapatuloy na gumagawa sa buhay natin para tayo ay patuloy na pagpalain sa pamamagitan ng biyaya niya. Okay, summarize ko lang, Marco, so far yung discussion natin, faith without works is dead. So na-discuss natin kung ano yung works, sa isip ni James, yung work, at hindi yung 10 Commandments, mga kapatid, hindi yung pagsunod sa utos, kundi yung kontrolin mo yung dila mo, maging matibay ka sa pagsubok, tumulong ka sa mga ulila, at saka sa mga balo, huwag kang magkaroon ng favoritism. Yun ang dinidiscuss, yun ang context ng James 1 and 2 eh. Mga ganun. Kumbaga, in other words, acts of mercy. Acts of mercy at saka purity. Actually, dalawa, Mark Paul. Acts of mercy at saka purity. Yun ang works na tinutukoy ni James dito. Yes. Tapos, ano naman yung faith na tinutukoy ni James dito? Medyo negative. Kasi yung salitang faith, sa faith without works is dead, talagang yung faith na walang works, nakahiwalay sa works, at saka yung faith na
nakabatay lang sa pagsunod at sa paniniwala sa doctrine. Kasi sabi nga ni James maski yung mga demonyo naniniwala na merong iisang Diyos. That's a doctrinal statement kasi. So medyo negative yung salitang faith dito. Siguro nga kailangan din nating Mark Paul. Yung bang salita ni James na we are justified by works, hindi tayo umabot dun no? Ano pa? Yung we are justified by works. Hindi yata tayo umabot, din natin nabasa yung buo. So, pero hindi po magkakontra si Pablo at saka si James. Si James po naniniwala din sa tinuturo ni Pablo na we are saved by grace alone. Dapat maunawaan yun ng Kaya lang magkaiba sila ng audience. Yes. Nung tinuro ni Paul na sinabi ni Paul sa mga taga-Efeso, we are saved by grace through faith, not by works. Sa mga kausap niya sa Ephesians, sa mga bagong Kristiyano, Mark Paul. Kasi yung mga taga-Efeso, mga hentil yan, na bagong church, at saka mga bagong Kristiyano sila, mga bagong binyag. Kaya yung sinabi ni Pablo sa mga bagong binyag, itinuturo niya kung talaga, paano yung kaligtasan. Yun ang yun ang turo ni Paul paano yung kaligtasan, naliligtas tayo sa magitan ng biyaya, hindi ng gawa. Ngayon si James, dito ang kausap niya, hindi mga bagong Kristiyano, kundi matatanda ng Kristiyano na dapat, matagal ka ng Kristiyano, dapat may works ka na. Di ba? Kasi di ba sinasabi nila palagi, ang works bunga ng faith. So dapat yung faith ng mga Kristiyano na kausap ni James, nagbubunga na. Yung mga kausap ni Pablo, mga bagong Kristiyano, makaka-expect ka ba ng bunga sa mga bagong Kristiyano? Hindi Yung papaya, gugugol ka muna ng ilang buwan bago magbunga yan. Pero kapag bagong tanim lang yan, bagong tubo lang yan, hindi pa yan magbubunga. Ganun ang mga kausap ni Pablo. Mga Kristiyano na hindi mo ma-expect na magbunga kasi mga bago lang sila. Si James, ang kausap niya, mga matatanda na, mga magugulang na Kristiyano na dapat, may bunga na sila. Kaya sinabi ni James, faith without works is dead. Yung faith ninyo dapat nagbubunga na. Kung wala pa rin bunga yung faith ninyo hanggang sa ngayon, patay yan. Hindi yan talaga totoong faith. Yun ang kaibahan ni James at saka ni Pablo. Yung audience. At saka kay Pablo, yung salitang faith, positive, napakaganda. Yung naniniwala ka kay Kristo. May relasyon ka kay Kristo. Kay James, yung faith, negative. Naniniwala lang sa doctrine. Kay Pablo, yung works, negative. Kasi yung works ginagamit para, para maligtas Yun ang mga kausap ni Paul sa niya, yung mga naniniwala na yung works nakakapagligtas. Pero kay James, yung works, positive. Kasi acts of mercy, di ba? In-expect na dapat may acts of mercy kayo. Yun ang kaibahan ni James at saka ni Paul. Kay Paul, positive yung faith. Kay James, negative yung faith. Kay Paul, negative yung works. Kay James, positive yung works. Napakaganda nung na yun. Yung kaibahan na yun. Sana po maunawaan natin yung mga kapatid. At kung titignan pa natin yung pastor, talaga yung mercy ang gustong ipakita dito ng ating apostol na si James. Kaya babasahin pa natin pastor yung 2:13 at saka 2:12 hanggang 13 ng James 2 pa rin. May kita mo dun na ang sabi dito, kaya mag-ingat kayo sa mga kinikilos at sinasabi ninyo. Kasi i-judge kayo batay sa batas na nagpapalaya sa inyo. Kasi walang awang parurusahan ng Diyos ang hindi nagpapakita ng awa sa iba. Pero kahit ganon, mangingibabaw pa rin ang awa ng Diyos pag nag-judge siya. So ang ganda pastor, tayo daw bilang mga Kristiyano, dapat, at yung mga Kristiyano na kausap niya, dapat nagpapakita sila ng awa. Nagpapakita sila ng kung paano yung mercy ay naipapractice nila sa pamumuhay nila bilang Kristiyano. Kasi yung awa na yung pastor, doon din tayo i-judge ng ating ng Panginoon na talagang sureball tayo pastor doon sa judgment according to mercy, na sa awa lang ng Panginoon kaya tayo maliligtas. Okay.
Actually, marami pa tayong pwede i-discuss dito eh. Sobrang yaman itong itong James 2. Kaya lang, Marco, inabot tayo ng oras. Oo nga. 8 pasado na, no? Meron pa nga dito yung pananampalataya. Kailan ba na-justify si Abraham? Di ba? At siguro sabihin ko na nilang maigsi, Sige. Kasi dito, sabi ni James, si Abraham na-justify nung inalay niya si Isaac. Di ba? Kaya sabi niya, yung gawa ni Abraham, yun ang nag-justify sa kanya. Pero sa Romans 4, kailan ba na-justify si Abraham sa Romans 4? Nung siya ay tuli na o nung hindi pa tuli? Ano bang sagot sa Romans 4? Kung gusto mo basahin mo, Michael, Romans 4, verse 9 yata yan. Sabi po dito, Teka, hindi yata yun. Kung kailan na-justify si Abraham. Doon, Pastorata. Verse 9. Corinthians pala ito binabasa ko. Sorry, Romans pala. Basahin mo, Pastor? Sige, basahin mo. So ito, para lang ba sa mga circumcised itong blessing na sinasabi ni David? Aba, hindi. Para din sa mga hindi pa circumcised. Sinasabi nga natin, naniniwala si Abraham at dahil dito, tinanggap siyang matuwid ng Diyos. Verse 10. Andun sa verse 10. Kailan to nangyari? Bago ba ma-circumcise si Abraham o after pa? Nangyari to bago siya ma-circumcise, hindi pagkatapos. Diba? So magkaiba sila, Marco, talaga. Kasi ang dinidiscuss ni Pablo kay Abraham, yung justification niya bago pa siya makagawa. So by faith, credit sa kanya yung justification. Dito naman si James, yung justification na dinidiscuss niya dito, dapat nagpapakita na ng gawa. Nung si Abraham ay inalay niya si Isaac. So magkaiba talaga sila, Michael, ng audience. Kasi si Pablo, ang audience niya, mga bagong Kristiyano, kaya kinakailangan i-emphasize niya yung by faith, na kinikredit lang yung righteousness. Si James, ang kausap niya, mga matatanda ng Kristiyano, kaya kinakailangan i-emphasize niya yung justification na nakikita sa mga gawa nila. Pero yung belief, Michael, parehas sila naniniwala, we are saved by grace alone. Yan ang paniniwala ko dyan. At medyo marami pa tayong madidiscuss sa James, kaya nga lang, oras na talaga tayo. Okay. I-summarize ko na lang, yung talagang pinag-usapan po namin dito, yung salitang faith without works is dead. At sa isip ni James, yung salitang works ay hindi yun obedience to the Ten Commandments, kundi works of mercy na ini-expect sa mga matatanda ng Kristiyano, kagaya ng pagtulong sa mahihirap, pagtulong sa mga ulila at saka sa balo. Yun ang works of mercy. At saka yung purity, yung pananatiliin mong malinis yung kaluluwa mo, ikokontrolin mo yung dila mo. Yun ang dalawang klaseng works na inaano ni James po, dalawang klase. Works of mercy at saka yung purity ng kaluluwa. Tapos, kay James, yung salitang faith ay kumbaga, faith without works. Yung walang kasamang works, yung salitang faith dito. Kaya nga doon sa faith without works Pero yung tunay na faith, Mark Paul, nagbubunga dapat. Yun ang ini-expect ni James. At saka sabi nga niya, sa nabasa natin text, yung pananampalataya na nakabatay sa doktrina lang, yan ay pananampalataya ng mga demonyo. Okay. So yun ang summary ng ating diniscuss, Mark Paul, At saka medyo nabanggit na rin natin yung ibang laman itong James 2. Pero napakarami pa natin kayang i-discuss dito sa James 2, Kaya nga lang, oras na tayo. Mark Paul, last question. Sino si Jesus na nakita mo dito sa James 2? Ang Jesus na nakita ko dito, Pastor, is yung merciful na Jesus. Na gusto niya, maging practice din natin yung pagiging merciful na yon. Na hindi lang tayo basta nagsasabi sa mga kapatid na kaya mo yan. Although maganda rin na may minomotivate natin sila o pinakikita natin sa kanila na may care tayo through words. Pero iba, Pastor, kapag naibibigay natin yung into practice. At yung mga iba pang mga works, Pastor, na binanggit dyan, yung pagpipigil ng dila, isa yun sa mga act of mercy na dapat nating maintindihan
na dapat maintindihan natin na pare-parehas lang tayo ng mga tao na marahil meron akong hindi naiintindihan, marahil meron ka rin naiintindihan. Kaya hindi kita pwedeng gamitan ng hindi magandang salita. Hindi pa pwedeng gamitan mo ko ng hindi magandang salita. Ano? Kaya may magandang pagpipigil dapat ng dila. Kaya ang lagi ko lang practice, pastor, kapag mayroong hindi talaga pinipilit talaga yung sarili niyang gustong sabihin, sabi ko unawa na lang po, unawa. Yun ang lagi yung parang gusto ko idiin sa inyo. Unawa na lang tayo, hindi yung at marami pang iba, pastor, na act of mercy na binanggit natin, Panginoon, na sa pamamagitan niya at siya yung example niya ay dapat maging bunga yun sa atin bilang mga Kristiyano. Ang nakikita ko naman dito na Jesus, Mark Paul, yung Jesus na present sa buhay natin. Dapat yung faith natin nakabatay sa relasyon sa Kanya at hindi nakabatay sa doktrina lang. And we have the assurance that Jesus is always present with us, na pwede nating kabitan, pwede maging inspirasyon ng ating pananampalataya. Kung wala si Jesus, hindi naman tayo magkakaroon ng pananampalataya, Mark Paul. Yes. Diba? Kasi wala tayong wala tayong makakarelasyon kung wala siya. Pero dahil nandiyan siya, bumuo tayo ng relasyon sa Kanya. That is the faith na talagang magbubunga. Okay? May mga nag-comment ba sa atin, Mark Paul? Si Brother Rituya. Ano sabi ni Rituya? Palagi naman nandiyan yan. Sa niya, ganito kasi yan, na-impute muna si Abraham bago ma-experience yung imparted. Okay. Yung sinabi ko nina, no? Okay. Ako babasa. Magkaiba ng motivasyon yung works of faith sa works of the law. Parehas gumagawa ng mabuti, pero magkaiba ng source. Sa works of faith ay ang faith mismo ang gumagawa, hindi yung flesh sa sarili. At ito resulta ng justification ng Diyos. At yung works of the law, yung sarili ang gumagawa para matingala niya sa Diyos para maligtas at mayroong buhay na walang hanggan. Kaya dito magkaiba yung motivasyon, by self or by faith of Christ. Napaka-eksakto nung ganda nun mga insight ni Rituya, ano? Oo, napaghiwalay. Ang ganda ng pastor nung binigay niya na paghihiwalay dun sa flesh at saka dun sa of faith. Kasi yun yung nakikita ng mga Hudyo yung by flesh na pagsunod dun sa kautusan. Which is yung good works na binabanggit ni James is yung works of faith. Pwede rin gamitin yung term na yun. Yung works of faith is yung acts of mercy. Okay. Sige, so maraming salamat po. Bali next po natin ay sa Martes na ulit po. At ang i-discuss naman po natin ay Revelation chapter 22 verse 14, I think. John teaches righteousness by works. Yan. Sige po, maraming salamat mga kapatid at patuloy po naman tayong lumago sa ating pananampalataya. Oo pala. Sige po, ako na lang po. Yes. Sige, tayo po yung manalangin mga kapatid. Let's pray. Maraming salamat na kailan Diyos sapagkat patuloy inyong binibigyan ng liwanag sa mga pinag-aaralan namin mga talata. Nawa, ang mga salitang ito ay hindi lamang po namin narinig kung hindi magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Kung paano ang aming Panginoon ay naging maawain at compassionate at matulungin sa mga maraming mga tao nung siya ay naandito. Bilang mga Kristiyano ay magbunga ito sa amin. Sapagkat sa patuloy namin pong pakikisama sa aming Panginoon ay magiging ugali namin yung mga bagay na ito. Kaya Ama, nawa ang relasyon namin sa inyo at sa inyong anak ay patuloy na lumago at ito po ang aming maging sandigan sa lahat po ng pagkakataon sa aming pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ito po ang dalangin at hiling sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, Pastor, kayo po yung magpaalam. Thank you very much po sa pagsubaybay sa A Closer Look. At sana ay naging blessing sa inyo yung aming discussion sa James chapter 2. Humingi po kami ng paumanhin sa aming mga kakulangan, sa aming mga hindi nabanggit at saka sa maling mga bigkas namin. Dahil mga tao lang po kami, pero ang layunin po namin talaga ay mailabas yung tamang kahulugan ng mga talata na nagagamit ng mali para magturo ng maling doktrina ng righteousness by works po. At ang layunin po nito ay para yung salita ng Diyos ay maging malaya
Dahil naniniwala po kami na yung salita ng Diyos ay si Kristo mismo. At lahat ng pambabastos sa salita ng Diyos, lahat ng maling gamit sa salita ng Diyos ay ginagawa natin kay Kristo. At gusto naming i-glorify si Kristo. Yun po yung aming dayon. Thank you very much po at magkita-kita po tayo ulit sa Tuesday. Good night po. Salamat po.